Sa totoo lang, kahit nagising na si Luffy bilang Diyos ng araw sa sayaw, hindi pa rin niya kayang talunin ang 50 bilyong bounty ni Akainu. Malaki pa rin ang agwat ng kanilang lakas, sa mga naunang laban ni Luffy laban sa mga emperador, na ipakita na niya ang kasalukuyang limitasyon ng kanyang kakayahan. Pwede na siyang isama sa hanay ng mga pinakamalalakas, pero hindi pa siya umaabot sa antas na kayang makipagsabayan kay Akainu. Ang laban kay Kaido ay hindi patas, bagamat natalo ni Luffy ang pinakamalakas na nilalang, hindi ito sa isang patas na laban. Sa laban sa Onigashima, 6 na beses na nakipaglaban si Kaido, una, sa 9 Red Scabbards, pangalawa, sa Supernovas, pangatlo, kay Luffy, pang-4, kay Yamato, pang-5, kay Luffy ulit, at pang-6, sa nagising na Luffy. Sa sandaling nagising si Luffy, bumalik agad ang kanyang lakas habang si Kaido ay halos ubos na ang enerhiya. Kahit pagod na si Kaido, hindi pa rin nagkaroon ng malinaw na kalamangan si Luffy. Ang laban kay Kizaru ay ibang usapan, si Kizaru ay nagbigay daan. Ayon sa FBS Volume 10, siya ang nagdala ng pagkain kay Luffy. Sinasadya niyang matalo, kaya hindi siya nagpatuloy sa laban at nagdala pa ng maraming pagkain para makabawi si Luffy. Pagkatapos ng laban, bahagyang marumi lang ang damit ni Kizaru at walang sugat. Kung gagamitin ang dalawang laban na ito bilang batayan, hindi pa rin nagpakita ng malinaw na kalamangan si Luffy. Ang kalaban niya ay isang pagod na Kaido at isang nagbigay daan na Kizaru. Mahirap isipin kung paano niya tatalunin ang nag-iisang buhay na alamat na may 50 bilyong bounty. Si Akainu, ang kanyang mga atake ay malakas at walang sinuman ang nakaligtas sa kanyang mga suntok. Kahit nagising na si Luffy, takot pa rin siya sa mga matutulis na bagay at sa init, ang magma punch ni Akainu ay may libu-libong antas ng init. Sa kasalukuyang lakas ni Luffy, mahirap talunin ng isang Akainu na walang talo, ang paghihiganti para kay Ace ay tila imposible, maliban na lang kung sa Giant Foundry.